love the energy. Muling nagbabalik ang ating programang may pakialam sa isyong pangkabataan at sa mga trending issues ng ating bayan. Schoolmates, mas paiinitin pa namin ang mga diskusyon ngayong mapapanood ninyo at mapapakinggan. Ngayong araw ay ang inyong mga schoolmates ay nandito muli sa De La Salle Araneta University. Thank you so much, guys. Ayan. Kaya abangan ang isang mainit na debate ngayong araw dito lamang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. Schoolmates, isa sa mga maituturing na childhood memories natin ang pagbisita sa mga paboritong wildlife zoo sa ating bansa. Isang destination din ito sa ating mga educational field trips. So sa mga nag-field trip dyan, alam nyo to. Ang mga wildlife zoo ay nagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan at dahil nga daw dito ay pinapaniwalaan nila na mas mapapangalagaan ang mga wildlife animals kapag sila ay nasa isang safe and protected environment. Ngunit, isa nga daw sa mga naging hot topics ngayon, or rather nung nakaraang taon din, ay ang pagkamatay ni Mali, na nag-iisa at pinakamatandang elepante sa ating bansa. At ayon sa ilang mga animal welfare groups, it serves us the effect of captive animals for human amusement. Kaya schoolmates, mas palalimin pa natin ang ating usapin kung dapat ba or hindi dapat na ihinto ang operations ng mga wildlife zoos sa Pilipinas. At yan ang ating pag-uusapan kasama ng mga schoolmates natin dito sa De La Salle Araneta University. Alright, para sa ating grupo na dapat nang itigil ang operations ng wildlife zoo sa ating bansa, makakasama natin sila Eldan, Mika, and Julius. Of course, kailangan naman natin ipatigil ang mga wildlife zoos because let's consider it. Tingnan mo naman, ang mga animals ay nakakulong at ilinalalayo sa mga natural habitat nila. So, paano naman yung health nila? Paano yung overall quality of life nila? Hahayaan nyo lang ba na nakakulong sila, hindi naaalagaan ng maayos? And proof of this is, yung mga zoos naman mismo, yung ating mga local and nearby zoos, ang umaamin na they are in need of donations. Hindi na nila kayang sustentahan at alagaan ng mga animals because wala nga raw halos ang bumibisita sa mga zoos nila. That's why our group believes that we support the shutdown of wildlife zoos in the Philippines. At ang ating naman ikalawang grupo ay naniniwalang dapat ipagpatuloy ang operations sa mga wildlife zoos sa ating bansa. Narito sina Princess, Jean, and Jed. Dapat nating ipagpatuloy ang mga zoo dahil hindi lamang sa sila ay nagbibigay ng pangangalaga sa mga hayop. Kung hindi, nagbibigay din sila ng entertainment at education sa mga taong pumupunta sa kanila. Bukod dito, importante ang mga zoo dahil bukod sa pag-aalaga, paano na lamang yung mga tao na nagtatrabaho sa mga zoo? Anong mangyayari sa mga hayop kung sila ay mawawalan ng tahanan at mangangalinga? Anong mangyayari sa mga tao na nagtatrabaho sa mga zoo kung sila ay mawawalan ng trabaho at kabuhayan? Anong mangyayari sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa mga lugar na nagbibigay ng importansya sa mga ganitong trabaho. Kaya dapat ipagpatuloy ang pagkakaroon ng mga zoo dahil kung sila ay mapapatigil ang operasyon, mas madami itong maibibigay na hindi mabuting dulot sa lahat. Alright, napakinggan na natin ang pambungad ng magkabilang panig. Pero schoolmates, hindi lamang sila ang may pakialam sa ating topic ngayon dahil makakasama rin natin ang mga schoolmates natin dito sa De La Salle Araneta University. Maging sila ay may pagkakataon. So guys, kayo din, gaya ng nabanggit ko kanina, may pagkakataon kayong magbigay ng inyong mga sariling opinion or pwede rin kayong magtanong sa ating mga debaters. Kaya abangan nyo yan, maya lamang. Maaari rin po kayong makisali sa ating diskusyon ng ating mga schoolmates, netizens, and don't forget to leave in your comment section at schoolmates and at PTV-PH. Kaya naman abangan na natin ang simula ng isa pang debate dito lamang sa pagbabalik lamang ng Schoolmates!